Okay. Speaking of Sara Duterte, anong basa niyo dun sa kanyang napakaagang deklarasyon? Natatakbo siya sa pagkapangulo. Isang bagay na hindi naman talaga nakakasurpresa. Pero for her to use that biggest card of hers at that time or at this point. Ang assessment ko nung unang lumabas yun, nagpapanik na itong kampo na ito. Kasi you only do those drastic measures kung nalalagay na kayo sa alanganin. Kasi Mm. kung walang threat sa kanila, hindi mo gagawin yun eh. Kasi yun nga, extraordinary, pwede kang mag-ikot-ikot lang, di ba? Kaso bakit niya kailangan mag-declare? Unang-una, para sabihin niya na itong impeachment na parating, pinupolitika lang siya kasi nag-declare na siya. So very basic yan. Pangalawa, ito ay parang subtle threat niya doon sa mga politiko na sasang-ayon dun sa sa impeachment na tipong sige, ito yung constant reminder that ako yung susunod na presidente, kaya mag-ingat-ingat kayo, dahan-dahan kayo, parang ganon, may subtle threat. Yun yung objective nito. But, sabi ko nga, mahaba yan eh. Nasa 40s lang naman yung numero niya. Mataas yan. Pero kumpara nung kay Binay noon, 2 years before the election noong 2016, bago namin sinimulan yung investigation, nasa mid-70s to low 80s Pinay. Binay. O Ka- ka- eventually, mm. crash. Kasi sir, let me challenge that comparison between Sara Duterte and Binay. Ang napansin ko kasi pagkakaiba, si Binay wala naman siyang malakulto ng mga panatiko. Pero si Sara Duterte, ganun yung mga supporters. Yes, ako I concede that, no, Christian. Pero ito yan. The fact of the matter is nasa 40s yung number niya ngayon. 'Di ba? 40s. Magkakaroon ng impeachment tapos itong ICC hearings, hindi naman pwedeng madagdagan pa siya diyan. Kasi once lumabas yung iba't ibang acts of corruption niya, yung bank accounts niya, mabigat ito, Christian. Pag nakita na ng mga kababayan natin na may mga bilyones si Sara Manscarpio sa kanilang account, mamimilipit silang kapapaliwanag. So, ngayon, yung sinasabi mong hardcore, yung hardcore na supporters nila, sabihin mo ng maximum nung nasa 30%. Pero meron siyang mga 15-20% na moderate or soft supporters. Ito yung mga name recall lang. Duterte na, Duterte. Pero pag nakita yung corruption, ay, grabe naman pala. So, hindi siya bababa as low as yung kay Binay, pero bababa pa rin. That's what I'm saying. So Magiging beatable. kahit mga 15% lang ang mabawas sa kanya, tapos na, hindi na yun. Magka-cap na siya at low 30s. That won't be enough to win Okay. the election. And that's being generous, Christian. Opo. Nabanggit niyo yung impeachment. No? Magsisimula na kasi yung proseso sa Justice Committee by Monday. Napag-usapan na natin ito last year, Senator. Di ba si Bongbong Marcos, at least on 2 occasions publicly, dinownplay niya eh. Sinabi niya, hindi ko susuportahan yan. And I think you and I agree na that was also a big factor. Kung yung presidente, wishy-washy dyan sa issue ng impeachment, ano yung mensahe nun sa mga kongresista? Pero ngayon, how do you think Malacanang should approach this? Although technically, dapat naman talaga may separation of powers, pero in reality, alam naman natin, it's not necessarily the case. So, yun nga. Kasi alam natin, this is a survival issue also for the current president. Diba? Anong sa tingin niyo dapat maging action niya this time? Okay, let's compare that dun sa last year. 'Di ba? Ito 'yung nangyari, 'di ba? Pumirma yung anak, number 1 dun sa impeachment last year. So that's the signal that they're on board. So ayon sila, pirma sila. Then because of the incompetence nung campaign manager ng Alyansa na yung admin ticket na si Toby Chanco,
because of his incompetence. Kasi hindi naman ito nangangampanya sa national level ever, even sa local. Hindi naman ito nangangampanya kasi yung dynasty nila doon, talagang hindi naman na-challenge. Pero siya yung ginawang campaign manager, edi buli-bulilyaso. And by his own admission, hindi siya nangampanya sa Mindanao. Because of that, natalo yung mga senador ni President Marcos. So because of that, they don't have the numbers or nagduda sila dun sa numbers nila for a conviction kay Sara. So ngayon, may mga advisor si President Marcos na nagsulsol na mag-ano na lang, imbis na impeachment, mag-appeasement na lang para ano ka na, wala ka ng gulo sa next second half ng term mo. Sounds ano, 'di ba? Sounds like a plan, kumbaga. Eh kaso anong ginawa? O dinismiss yung impeachment, ganun. Parang policy of appeasement ito. Ayusin na lang natin. O anong sinukli sa kanya ni Sara Duterte? 'Di ba? Ouster. Ilang beses sila nag-attempt ng ouster during that time. Hanggang ngayon, 'di ba? O hanggang ngayon nag-attempt sila itong kila kila Mike Defensor na to, lahat 'yan. So, despite all of those, kumaga nag-extend ka ng olive branch tapos ang isusukli sa iyo papaluin ka sa ulo. Palagay ko naman nagpagbabago na 'yon. So, I think those circumstances have changed the mood towards them. Mukhang tumapang na si BBM against Sara. Siguro naman, 'di ba? Parang binigay ko na lahat nakikipagkamayan ka tapos babariling ka sa ulo 'di ba? Wag naman. O di nakailag na siya. Ito na ngayon. Okay. Ang inisip ko naman dito, Senator, nang iba rin yung konteksto ngayon Kumaga, mas malakas sana yung political capital na meron yung Pangulo ng panahon na yon. Tapos mas hindi ganun ka-eroded yung credibility ng mga congressmen pagdating dito sa pagdinig sa impeachment. Kasi ngayon, marami sa kanila na nauugnay doon sa issue ng flood control. Tapos ngayon, pwedeng isipin, actually, ito na nga yung binabanggit ng mga DDS walang iya kayo bilyon-bilyon, ang lalaki ng mga pinagnanakawan ninyo. Tapos nagko-concentrate kayo dito kay Vice President. Although that statement in itself, inadvertently, is an admission of guilt for their political demigod, di ba? Pero ibig sabihin, kumbaga meron din credibility crisis yung Kongreso ngayon. Tapos, di ba, yung NUP, yung second biggest bloc, nagbanggit na most likely, hindi sila susuporta sa impeachment without even looking at the evidence. Anong basa niyo ron? Okay, una, ang masasabi natin, yung gano'n na narrative na yung kay Sara, ganito lang. Pero tignan mo, on record, ang na-file ng kaso si former Senator Bong Revilla, ang charge sa kanya 90 million pesos ang allegation sa kanya. Yung kasing mga declarations last year, yun, di ba? Hindi natin minamaliit yun. But the fact of the matter is, ito yung magkano yung ina-allege kay Joel Villanueva, 200 million. Magkano ina-allege kay Jinggoy, 150 million. Di ba? Pero kasi pagka pinakita mo, yun nga, sinabi nila Baligod, 805 billion. Kailangan nilang ganunin para pakita nilang this pales in comparison. Teka, yun yung declarations nyo. Pero ito ngayon, ano yung numbers kay Sara Duterte? Yung sa bank accounts niya, at least 2 billion. Di ba? 2 billion ill-gotten wealth. Tapos yung kanyang ghost, yung disallowances, 12 billion, 7 billion yung mga unliquidated cash advances, 8 billion yung sa overpriced na laptops. Tapos meron siyang 2.7 billion na intelligence funds, confidential funds sa Davao Mayor. 650 million pesos yung confidential funds as Vice President and the DepEd Secretary. Hindi ito chump change. Ito na yung pinakamalaki. Kung kukumpara mo sa yung mga nakasuhan lang, ito ang pinakamalaki. Kaya hindi uubra yung narrative na yon. And then, yun na nga,
pag lumabas yung bank accounts, meron pa siyang dividendo coming from a drug lord sa lahat silang miyembro ng pamilya. Nagkakaroon sila every 6 months when she was mayor of Davao City. O ngayon, sasabihin nila, teka muna, kung covered lang naman yung stint as vice president. Pero i-establish mo yung pattern of behavior. Pag nakita pa rin ng tao yan, teka muna. Tapos, ang SALN, yung ill-gotten wealth, continuing crime yun. Kasi, pag hindi mo na-declare yun hanggang ngayon, noon, ibig sabihin, gumagawa ka pa rin ng krimen. So, betrayal of public trust pa rin yun. So, yan yung yung sa punto ron. Yung isa, what's the second half of your question? Yung sa NUP. Yung NUP. Di Yung ba? sa NUP. Express sila na. Kanina, nabasa ko, winnock back na ni ni Congressman Puno. Sinasabi niya, hindi naman ganon ang position nila. Sa kanila, antay nila yung ebidensya. So, yun na ngayon. Nag-walk back. Ba't sila nag-statement? Apparently, nagbago na kagad ang ihip ng hangin. So, ganun yun.